Ako si Lando, isang simpleng magsasaka sa liblib na bahagi ng ating bayan. Mula pagkabata, ang lupa na ito na minana ko sa aking mga magulang ang nagsilbing aking tahanan, ang aking mundo. Sa kabilang dako, naroon si Nestor, ang pinsan kong kasing edad ko at isa ring magsasaka. Sa kabila ng aming pagkakaiba, siya'y likas na masayahin at ako na may tahimik, mayroon kaming isang bagay na nag-uugnay sa amin, ang pag-ibig sa lupaing ito. Isang umaga, habang sinisikatan kami ng araw, nagkita kami ni Nestor sa gitna ng bukirin. Lando, bungad niya sa akin, may balita ka bang hindi maganda ang lagay ng panahon? Mukhang hindi maganda ang ani natin ngayong taon. Mukhang ganoon nga, Nestor. Sagot ko sabay tingin sa kalangitan. Kumulimlim na parang nagbabadya ng ulan, ngunit alam naming hindi ito sapat para sa aming mga pananim. Habang nag-uusap kami, lumapit si Mang Tomas, ang matandang tagapayo ng aming barangay. Mga anak, dapat kayong magtulungan kung nais ninyong makaraos. Ang panahon ay hindi na kasing ganda ng dati. Payo niya habang nakatingin sa malayong kabundukan. Napabuntong hininga ako. Alam kong tama si Mang Tomas. Ngunit paano nga ba namin ito magagawa? Ang aming mga taniman ay magkalayo at may kani-kaniyang mga problema. Subalit sa kabila ng lahat, may kakaibang tapang na bumangon sa aking kalooban. Nestor, bakit hindi natin subukang pagsamahin ang ating ani? Mungkahi ko. Baka sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa nating magtagumpay. Napatingin siya sa akin na tila ba naguguluhan. Pagsamahin, paano natin gagawin iyon? May mga paraan, Nestor, kung tayo'y magtutulungan at magtitiwala sa isa't isa. Makakahanap tayo ng sagot, paliwanag ko. At habang sinasabi ko ito, unti-unting bumabalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Pag-uwi ko sa bahay, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Sa unang pagkakataon, nakita kong may posibilidad ang aming kinabukasan. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang maaaring mangyari kung hindi magtagumpay ang aming plano? Kinabukasan, buong sigla kaming nagtungo ni Nestor sa aming munting kubo sa gitna ng bukirin. Doon, pinag-usapan namin ang detalye ng aming plano. Ang bawat hakbang ay tila nagiging konkretong solusyon at sa bawat sandali, lalong tumitibay ang aming samahan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang bagay ang bumagabag sa amin. May narinig kaming mga yabag mula sa likod ng kubo. Pareho kaming napatigil, nagkatinginan, at sa isang iglap, nalaman naming hindi kami nag-iisa. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinagmula ng tunog. Unti-unting sumisilip ang isang anino mula sa pinto. Walang anu-ano'y bumukas ito at sa aming harapan natagpuan namin ang isang lumang kaibigan na matagalan na naming hindi nakita. Ang kanyang pagdating ay tila isang misteryosong kasangkapan na maghahatid sa amin sa isang hindi inaasahang landas. Pagkatapos ng aming usapan ni Kuya Bert, mas lalo kong naramdaman ang halaga ng pagkakaroon ng kapamilya na laging nandyan para sa iyo. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaraanan namin bilang magsasaka, ang pagkakaroon ng isang tao na handang magtulungan ay isang malaking biyaya. Nang sumunod na linggo, nagdesisyon kaming magpulong sa bahay ni Kuya Bert upang talakayin ang mga detalye ng pagsasama ng aming ani. Habang ako'y papunta sa kanilang bahay, hindi ko maiwasan ang kabahan. Ang ideya ng kooperasyon ay bago sa akin at hindi ko alam kung ano ang magiging resulta nito. Ngunit sa kabila ng aking kaba, may bahagi ng aking puso na nagsasabing ito ang tamang hakbang para sa amin. Pagdating ko sa bahay ni Kuya Bert, agad niya akong sinalubong ng nangiti. Tol, tamang-tama at nandito ka na. May mga naisip akong plano para sa ating ani, sabi niya habang kami pumasok sa kanilang kusina.
Nakahanda na ang mesa para sa aming pagpupulong, may mga papel, lapis at calculator na nakalatag. Una sa lahat, kailangan nating malaman ang kabuuang dami ng ani na mayroon tayo, panimula ni Kuya Bert. Sinimulan naming ilista ang mga produkto na mayroon kami mula sa palay, gulay at prutas. Nakakagulat na makita kung gaano karami ang mga ani namin kapag pinagsama-sama. Kung tutuusin, sapat na ito para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa bayan. Habang kami nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang sigasig ni Kuya Bert. Hindi ko akalain na ganito siya kaseryoso sa aming plano. Napagtanto ko na ang kanyang determinasyon ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, pareho kami ng pangarap, ang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa aming pamilya. Naging mas masaya ang aming talakayan nang maisip ni Kuya Bert na maglagay ng maliit na bahagi ng aming ani para sa mga nangangailangan. Alam mo, Tol, hindi lang tayo ang dapat makinabang. Mas maganda kung makakatulong tayo sa iba, sabi niya. Agad kong sinang-ayunan ang ideya. Ang simpleng gawain na iyon ay nagbigay sa akin ng mas malalim na kahulugan ng aming adikain. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap, halos buo na ang aming plano. Nagdesisyon kaming simulan ang lahat sa susunod na buwan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement sa mga susunod na mangyayari. Ngunit bago matapos ang aming pagpupulong, may biglang kumatok sa pinto. Kuya Bert, may dumating na bisita, sigaw ng kanyang bunso mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Kuya Bert, parehong may pagtataka sa aming mga muka. Sino kaya ang taong ito? Pareho kaming nagtungo sa pintuan upang salubungin ang bisita. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa amin ang isang matandang lalaki na hindi namin kilala. Suot niya ang isang lumang sombrero at may bit-bit siyang isang sako. Magandang hapon, mga iho, bati niya sa amin. Ako si Mang Isko, galing sa kabilang baryo. Mayroon akong mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Napatingin kami ni Kuya Bert sa isa't isa, parehong naguguluhan. Ano kaya ang gustong iparating ni Mang Isko? Bakit siya pumunta dito sa gitna ng aming pagpupulong? Ang kanyang biglaang pagdating ay tila may dalang misteryo na hindi namin matukoy. Pasok po kayo, Mang Isko. Ano po ba ang nais ninyong sabihin? Anyaya ni Kuya Bert habang kami nagbalik sa kusina. Naupo si Mang Isko at nag-umpisang magkwento. Habang siya'y nagsasalita, unti-unting lumilinaw sa amin ang kanyang pakay. Ako'y nanggaling sa inyong mga taniman kanina at may napansin akong kakaiba. Simula niya, may mga palatandaan na tila may sinasadyang pumipinsala sa inyong mga ani. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Sino kaya ang gagawa nito at bakit? Ang aming ani ay ang aming kabuhayan at ang ideya na may gustong puminsala dito ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Habang patuloy na nagkukwento si Mang Isko, ramdam ko ang pag-aalala ni Kuya Bert. Ang aming plano para sa pagsasama ng ani ay tila nagkaroon ng bagong hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito'y magiging pagsubok sa aming pagkakaibigan at kooperasyon. Sa mga oras na iyon, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mahalaga ay kung paano namin haharapin ang mga ito. Ang pagdating ni Mang Isko ay tila isang cliffhanger sa aming kwento, isang bahagi na magbibigay ng bagong direksyon sa aming mga plano. Ngunit sa kabila ng misteryo, isa lang ang sigurado. Hindi namin hahayaang masira ang aming pangarap. Kami magkasama at sa tulong ng bawat isa, alam kong malalampasan namin ang anumang pagsubok na darating. Ako si Luis, isang simpleng magsasaka sa tabi ng bundok na palaging nangangarap ng mas masaganang ani. Ang aking pinsan, si Carlo, ay isa ring magsasaka sa kabilang bahagi ng bayan. Magkaiba man ang aming lokasyon, pareho kami ng layunin, ang makapagbigay ng mas maayos na buhay para sa aming pamilya.
Sa mga nakaraang taon, palaging may kompetisyon sa pagitan namin, hindi sa sinasadya, kundi dahil sa likas na takbo ng aming pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang magkasundo kami na pagsamahin ang aming ani. Noong una, hindi madali ang desisyon. Nasanay na rin kami sa aming sariling mga pamamaraan at estilo sa pagtatanim. Ngunit sa dami ng mga pagsubok, naisip namin na mas makabubuti kung magtutulungan na lamang kami. Hindi na bago sa amin ang mga kwento ng kabiguan na dulot ng masamang panahon, peste, at pati na rin ang pabago-bagong presyo ng merkado. Aaminin ko, nagdadalawang isip ako noong una, ngunit nang makita ko ang dedikasyon ni Carlo, nagpasya akong sumubok. Nagsimula kami sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa mga uri ng pananim na mas mainam pagsamahin. Si Carlo ay may karanasan sa pagtatanim ng mais at palay samantalang ako ay mas bihasa sa gulay at prutas. Nagdesisyon kami na magtanim ng mais at gulay dahil pareho naming alam na kahit papaano, ito ang may potensyal na magbigay ng mataas na kita. Nakita ko ang sigla sa mga mata ni Carlo habang isinasaayos namin ang mga plano. Walang pag-aalinlangan, itinayan namin ang aming oras at pagod sa bagong pagsubok na ito. Sa mga unang buwan, naging maayos ang lahat. Magkasama kami ni Carlo sa hardin, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng mga binhi at nagdidilig ng mga halaman. Ang aming mga pamilya ay sumuporta rin, nagdagdag ng kanilang sariling lakas at kasanayan upang matiyak na magiging matagumpay ang aming pinagsamang ani. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging makulay ang aming taniman at nararamdaman namin ang pag-asa na maaaring ito na ang simula ng mas magandang kapalaran. Ngunit isang araw, habang nag-iinspeksyon kami sa mga tanim, may napansin akong kakaiba sa mga dahon ng gulay. Parang may mga maliliit na butas na tila kinain ng insekto. Agad kong tinawag si Carlo at ipinakita ito sa kanya. Napansin naming unti-unting kumakalat ang problema sa iba pang bahagi ng taniman. Kinabahan kami pareho. Alam namin ang banta ng mga peste at kung paano nito kayang sirain ang aming pinaghirapan. Hindi kami nag-aksaya ng oras, agad kaming nagplano ng solusyon. Nagsaliksik kami sa mga posibleng organikong paraan para labanan ang mga peste. Maging ang aming mga pamilya ay sumali sa pag-aalaga ng taniman. Naglalagay ng mga natural na repellents at tinitiyak na malusog ang mga halaman. Mahirap pero hindi kami sumuko. Sa gitna ng aming pagsusumikap, nakatanggap ako ng tawag mula sa aming supplier sa bayan. May malaking kumpanyang interesado sa aming ani. Nais nilang bumili ng malaking parte ng aming produkto. Isang magandang balita na tila nagbigay sa amin ng bagong lakas para ipagpatuloy ang laban. Hindi ko napigilang mapangiti habang iniisip ang posibilidad na ito ang magiging simula ng aming tagumpay. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ni Carlo, bigla siyang tumigil. Tinanong niya ako kung may napansin akong kakaiba sa mga tao sa bayan. Hindi ko agad naintindihan ang tinutukoy niya. Sa aking paminsang pagpunta sa bayan para bumili ng kagamitan, wala naman akong napansin. Pero sinabi ni Carlo na may balita siyang narinig na may kumakalat na sakit sa mga pananim sa ibang bahagi ng bayan. Isa itong uri ng fungus na hindi agad nakikita, pero unti-unting kumakalat sa ilalim ng lupa. Kinabahan ako sa narinig ko. Kung totoo ito, maaring nasa panganib ang aming pinagsamang ani. Agad kaming nagdesisyon na mag-imbestiga pa. Sa bawat hakbang, ramdam ang kaba. Ito na ba ang magiging katapusan ng aming pinapangarap na tagumpay? Sa gabi ng aming pag-uusap, habang nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang, bigla kong narinig ang pag-ring ng aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang boses ang nagpakilala bilang kinatawan ng kumpanyang interesadong bumili ng aming ani. Ngunit may kakaiba sa tono ng boses niya,
tila may babala. "Luis," sabi niya, "may kailangan kang malaman tungkol sa inyong taniman bago kami magpatuloy." Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang aming pinagsamang ani ba ay nasa mas malaking panganib kaysa sa inaakala namin? Sa puntong iyon, alam kong kailangan naming magpasiya ni Carlo. Ang aming pagkakaibigan at pagtutulungan ay susubukan sa harap ng hindi inaasahang pagsubok. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko. Kahit ano pa ang mangyari. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin ni Mario, ang pinsan kong matagal nang nakasama sa paggapas ng palay sa aming mga bukirin, ay hindi namin inaasahan ang magiging bunga ng aming pagsisikap. Sa unang tingin, ang ideya ng pagsasama ng aming ani ay tila mahirap at puno ng pagdududa. Ngunit sa bawat pag-uusap namin ni Mario, lalo kaming nagkaroon ng pag-asa na magiging matagumpay ang aming plano. Isang araw, habang kami ay nasa kalagitnaan ng pagtatalakay sa aming mga plano, ang hangin ay tila may daladalang kakaibang pakiramdam. Sa gitna ng masayang pag-uusap, bigla kong naalala ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga araw na kami ay tumatakbo sa mga pilapil, naglalaro ng taguan, at nagtatawanan sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon, narito kami, nag-uusap ng seryoso, may tungkulin at responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. "Alam mo, Pedro," sabi ni Mario habang sinisipat ang mga palay na nakatanim sa kanyang bukirin, "hindi ko akalaing darating ang araw na magiging ganito kaseryoso ang ating usapan. Naalala ko pa noong ang tanim ay laro lamang sa atin." Tumango ako, nararamdaman ko rin ang nostalgia sa kanyang tinig. "Oo nga, Mario, pero sa tingin ko, ang mga alaala na iyon ang nagtulak sa atin para makabuo ng ideya na ito. Ang pagsasama ng ani natin ay hindi lang para sa ating kapakanan, kundi para sa kinabukasan ng ating mga pamilya." Sa mga sumunod na araw, nagsimula kami sa aktwal na proseso ng pagsasama ng aming ani. Una, pinagsama namin ang aming mga tauhan upang maging isang pangkat na nagtutulungan sa pag-aani. Ang dating magkakahiwalay na gawain ay naging mas masigla at mas mabilis dahil sa pagkakaisa ng aming mga tauhan. Naging mas magaan ang lahat sa pakiramdam na tila ba ang bawat galaw ay may kasamang musika ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Sa aming unang pag-aani na magkasama, hindi namin inasahan ang dami ng ani na makukuha. Halos mas mapuno ang aming mga bodega sa dami ng palay na aming nakuha. Ang saya ay hindi maikukubli sa aming mga mukha at higit sa lahat sa mukha ng aming mga tauhan. Lahat ay nagdiriwang, lahat ay nagkakaisa. Parang isang pista ng tagumpay ang naganap sa aming bukirin. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang kakaibang pag-iisip ang dumapo sa akin. Sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ko ang kalungkutan sa isang sulok ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro dahil sa takot na baka ito ay panandalian lamang, o baka dahil sa naisip kong wala na ang dating simpleng pamumuhay na kinagisnan ko. Isang gabi, habang kami ni Mario ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, tinanong ko siya tungkol sa aking nararamdaman. "Mario, sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman mo ba na parang may kulang o may kung anong mali?" Tahimik siyang nag-isip bago sumagot. "Pedro, minsan ang pagbabago ay nakakatakot. Pero sa tingin ko, ang mahalaga ay hindi tayo nawawala sa ating layunin. Ang pagkakaisa natin ay magdadala sa atin sa mas maganda pang bukas." Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang sagot. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang may bumungang liwanag mula sa malayo at narinig namin ang malakas na ugong ng makina. Tila may paparating na hindi namin inaasahan. Ang aming mga tauhan ay nagising sa ingay at lahat ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Sa aming paglapit,
nakita namin ang isang malaking truck na puno ng mga kagamitan pang-ani. Ang truck na ito ay tila hindi pangkaraniwang dumadaan sa aming lugar. Mario, ano ito? Bakit may ganitong kagamitan dito sa ating lugar? Tanong ko habang kami ay nagmamasid. Pedro, hindi ko alam, pero ang truck na ito ay may logo ng isang malaking kumpanya ng agrikultura. Sa tingin ko, may malaking mangyayari, sagot ni Mario, na puno rin ng pagtataka. Habang kami ay nagmamasid, biglang bumaba ang isang lalaki mula sa truck. Lumapit siya sa amin at sa kanyang nangiti ay tila may dala siyang balita na magbabago sa takbo ng aming buhay. Magandang gabi sa inyo, bati ng lalaki. Ako si Mr. Santos mula sa kumpanya ng bagong teknolohiya sa agrikultura. Napansin namin ang inyong tagumpay sa pagsasama ng ani at nais naming makipag-ugnayan para sa isang mas malaking proyekto. Lahat kami ay nagulat, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pagdating ni Mr. Santos ay tila isang bagong yugto sa aming buhay, ngunit ito rin ay puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Ano kaya ang dala niyang proyekto? At paano ito makakaapekto sa aming buhay na nagsisimula pa lamang umayos? Sa gitna ng aming pag-iisip, ang gabi ay tila nagbabadya ng isang bagong simula, isang bagong pakikipagsapalaran na hindi namin inaasahan. Nang umagang iyon, pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap at pagpaplano, ang araw na aming pinakahihintay ay dumating na rin. Abala kami ni Pinsan Mario sa pagsasaayos ng mga ani na aming pinagsama. Matagal na naming pinag-uusapan ang ideya ito, ang pagsasanib ng aming mga produkto upang makamit ang mas magandang presyo sa pamilihan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at sabik na damdamin, may mga alalahanin akong hindi maalis sa aking isip. Ako si Juan, isang magsasaka na mula pa sa pagkabata ay lumaki sa bukirin. Ang aking ama ay nagturo sa akin ng lahat ng alam ko sa pagsasaka at sa aming maliit na lupa nagmula ang mga prutas at gulay na aming ibinebenta. Si Mario naman ay mula sa kabilang baryo at sa kabila ng aming pagkakaiba sa pamamaraan ng pagtatanim. Mayroon kaming iisang layunin, ang pagbutihin ng aming kabuhayan. Sa pagdaan ng mga taon, naging magkapartner kami ni Mario sa maraming bagay. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba ng opinyon, palagi naming naipapakita na ang pagtutulungan ay ang susi sa tagumpay. Kaya naman, nang lumapit siya sa akin at magmungkahi tungkol sa pagsasanib ng ani, hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang kanyang alok. Habang abala kami sa pag-iimpake ng mga gulay at prutas, hindi ko maiwasang mapansin ang isang bagay na tila kakaiba. Ang mga manggang dala ni Mario ay mas matingkad ang kulay kaysa sa nakaraang ani. Mario, saan mo ba nakuha ang ganitong klase ng mangga? Hindi ko pa nakikita ang ganitong kulay mula sa iyong ani. Tanong ko habang sinusuri ang isang prutas. Ngumiti si Mario, ngunit may halong kaba ang kanyang tinig. Juan, natutunan ko ang bagong teknik mula sa isang tagapagturo sa bayan. Sinubukan kong gamitin ang ilang pataba na inirekomenda niya. Mukhang epektibo naman, hindi ba? Tumango ako bilang pagsang-ayon, ngunit sa loob-loob ko, nag-aalala ako sa posibleng epekto ng bagong patabang ginamit niya. Sa aming baryo, madalas na pinipili namin ang natural na pamamaraan ng pagtatanim upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Naisip ko, ano kaya ang magiging epekto nito sa aming pinagsamang ani? Habang patuloy ang aming gawain, naramdaman ko ang pagdating ng ilang bisita mula sa kalapit na bayan. Sila ang mga mamimili na inaasahan naming bibili ng aming ani sa mas mataas na halaga. Ang bawat mangga, kamatis at ampalaya ay maingat na inilagay sa mga kahon handang ipakita sa mga bisita. Juan, tingnan mo ang dami ng tao. Mukhang maraming interesado sa ating ani, sabi ni Mario na puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa pag-uusap, isang malakas na tunog ang gumulat sa amin. Isang truck ang biglang huminto sa harapan ng aming bahay
at mula rito ay bumaba ang isang lalaking may suot na uniforme. Sa kanyang mga palad ay may hawak na papel na tila isang dokumento. "Magandang umaga, kayo po ba si Juan at Mario?" tanong ng lalaki. "Opo, kami nga po. Ano ang maipaglilingkod namin sa inyo?" sagot ko habang lumalapit sa kanya. "Mayroon po akong dokumento mula sa munisipyo. May natanggap kaming reklamo na ang inyong mga ani ay gumagamit ng patabang ipinagbabawal sa ating bayan. Kailangan po ninyong ipaliwanag ito." Sabi niya, sabay abot sa amin ng papel na dala niya. Nagulat kami ni Mario sa balitang dala ng bisita. Ang lahat ng pinaghirapan namin, ang mga pinagsamang ani na dapat sana ay magbibigay ng dagdag na kita, ay tila nasa peligro. Ang bagong teknik na ginamit ni Mario ang naging sanhi ng reklamo. Sa kabila ng kanyang mabuting intensyon, hindi niya alam na ang pataba ay hindi aprobado sa aming lugar. Habang nag-uumpisa kaming magpaliwanag, naramdaman ko ang pagdagsa ng kaba sa aking dibdib. Paano namin ito maaayos? Ang aming reputasyon sa mga mamimili ay maaaring masira at ang tiwala nila ay mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na kakayanin namin ito basta't magkasama kami ni Mario. Nagpalitan kami ng tingin ni Mario, puno ng pag-asa at determinasyon. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi isang pagsubok lamang na kailangan naming malampasan. Buong tapang naming hinarap ang sitwasyon, ngunit sa likod ng aming mga ngiti, ang tanong ay nananatili. Paano namin maibabalik ang tiwala ng aming mga mamimili? Sa kabila ng mga agam-agam, isang leksyon ang natutunan ko sa araw na iyon. Ang pagtutulungan ay hindi lamang tungkol sa pagsasama-sama ng ani, kundi pati na rin sa pagharap sa mga pagsubok na dala ng pagbabago. At kahit pa nga may mga hindi inaasahang balakid, alam ko na ang aming pagkakaibigan ni Mario ang laging magiging sandigan sa lahat ng bagay. Habang palubog na ang araw, nagpasya kaming mag-usap muli upang planuhin ang aming susunod na hakbang. Ngunit bago kami maghiwalay, isang tawag ang natanggap ko mula sa telepono. Isang tawag na maaaring magbigay ng bagong pag-asa o dagdag na problema. Ano kaya ang dala ng tawag na ito? Hindi ko inakala na sa simpleng pagtatanim, sa aming mga bukirin ay magiging mas salimuot ang lahat. Ako si Andres at magmula nang magdesisyon kaming magpinsang si Tomas na pagsamahin ang aming ani, tila isang malaking pagsubok ang bumalot sa aming pagkakaibigan. Noong una, ang lahat ay tila perpekto. Ang tanim kong palay at ang mga gulay ni Thomas ay parehong nasa magandang kondisyon. Ang hangarin namin ay hindi lamang para sa mas malaking kita, kundi para sa mas masarap na pagsasama. Isang pag-asang ang aming pinagsamang ani ay magbibigay ng inspirasyon sa ibang magsasaka sa aming bayan. Sa mahabang panahon, magkatuwang kami sa pag-aalaga sa lupa. Ang umaga ay hindi lamang pagod, kundi puno rin ng tawanan at kwentuhan. Isang araw, habang kami nag-aayos ng mga patubig, napuna ni Thomas ang isang bahagi ng lupa na tila hindi nasasakop ng tubig. "Dapat ayusin natin ito, baka maapektuhan ng ani," sabi niya. Sumang-ayon ako at agad kaming kumilos. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-aayos, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa halip na magpanik, nagpasya kaming magtungo sa kubo ni Thomas at magpalipas ng oras doon. Sa ilalim ng ingay ng ulan, nagkaroon kami ng mas malalim na pag-uusap. "Alam mo, Andres," biglang sabi ni Thomas, "minsan naiisip ko kung tama ba ang desisyon nating ito. May mga bagay na hindi natin kontrolado, tulad ng panahon." Tumango ako. "Oo, pero hindi ba't mas magaan ito kapag magkasama tayo? Lahat ng problema mas madaling solusyonan kung may katuwang." Ngumiti siya, ngunit may kirot sa kanyang mga mata na hindi ko agad napansin. Sa mga sumunod na araw, mas lalo naming pinagigihan ang aming trabaho. Pero pagkatapos ng ulan,
napansin namin ang ilang parte ng aming taniman na tila ba naapektuhan ng sobrang tubig. Ang palay ko ay hindi nakasingsigla at ang ibang gulay ni Thomas ay nangalanta. Ang pag-aalala ay bumalot sa akin. Paano kung hindi sapat ang aming ani para sa aming mga plano? Pinilit kong itago ang aking pagkabahala, ngunit hindi ko maitatago ang aking nararamdaman kay Thomas. Paano na ito? Tanong ko isang gabi habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko rin alam, Andres, sagot ni Thomas. Pero ang mahalaga ay hindi tayo susuko. Sa kabila ng mga problema, patuloy kaming nagsikap hanggang sa dumating ang panahon ng anihan. Ang araw na pinakahintay namin ay nagdala ng halo-halong emosyon, kasiyahan, takot, pag-asa. Habang inaani namin ang palay at gulay, napansin namin na hindi ganap na umabot sa aming inaasahan ang dami nito. Ngunit sapat para sa aming pangangailangan. Mukhang sapat naman ito para sa atin, sabi ko, pilit na pinapalakas ang aming loob. Ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Habang nagbibilang kami ng mga sako, napansin namin ang isang bahagi ng ani na tila ba nawawala. Tomas, parang kulang ang bilang, sabi ko, pilit hinahanap ang nawawala. Imposible, sagot niya, halatang naguguluhan. Sinuri ko na lahat kanina. Pinili naming magsiyasat at sa aming pag-iikot sa taniman, natuklasan namin ang ilang palatandaan ng pagnanakaw. Mga bakas ng sapatos na hindi pamilyar at mga piraso ng sako na naiwan. Parang isang bangungot ang nararamdaman namin. Sino ang gagawa nito? Sa gitna ng aming pag-aalala, isang lumang papel ang natagpuan namin, nakaipit sa ilalim ng mga damo. Nakasaad dito ang mga salitang, "Hindi lahat ng ani ay para sa inyo." Ang mensaheng ito ay tila ba isang babala o kaya'y isang hamon. Habang binabasa namin ito, biglang may kumaluskos sa likuran namin. Isang figura ang lumitaw mula sa dilim, hindi pamilyar, ngunit may hawig sa isa sa mga taong kilala namin sa bayan. Nakangiti siya, ngunit may halong pagdududa at galit sa kanyang mga mata. Ito na ba ang simula ng mas malaking problema? Sino siya at ano ang tunay na dahilan ng pagnanakaw? Sa puntong ito, hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang bagong pagsubok na ito. Ngunit ang alam ko lang, hindi kami magpapatinag. Ang aming pagkakaibigan ay mas matibay kaysa sa sino mang nais sumira nito. Sa kabila ng lahat, ito ang cliffhanger na hindi namin inaasahan, isang misteryo na kailangang lutasin, isang hamon na aming haharapin. Ang aming ani ay maaaring kulang, ngunit ang aming tiwala sa isa't isa ay buo. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palayan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng bagong simula. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa silangan, ngunit ramdam ko na ang init at pag-asa sa aking puso. Ito ang araw na pinakahihintay namin ni Kuya Arnel, ang araw ng aming pagsasanib ng ani. Matapos ang ilang buwang paghahanda, pagod at pawis, sa wakas ay nagdesisyon kaming ipagsama ang aming mga ani. Nag-umpisa ang lahat sa isang simpleng ideya na sabay naming binuo sa ilalim ng isang puno ng mangga isang hapon. Napagtanto namin na sa kabila ng aming mga pagkakaiba at ilang hindi pagkakaintindihan noong una, mas malaki ang aming maiaambag kung magtutulungan kami. Habang papalapit ako sa aming tagpuan, nakita ko si Kuya Arnel na abala sa pag-aayos ng mga sako ng palay. Agad siyang bumungad ng may nangiti na nagbibigay inspirasyon. "Kumusta, pinsan? Handa ka na ba sa ating proyekto?" Ang bati niya. "Oo naman, kuya. Matagal ko nang hinintay ito," tugon ko habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga sako. Nagsimula kaming magtalakay ng mga plano. Ang aming layunin ay hindi lamang basta magbenta ng palay, kundi makilala rin bilang mga magsasakang may malasakit sa komunidad. Nagdesisyon kaming maglaan ng bahagi ng kita para sa mga programa sa ating barangay,
gaya ng scholarship para sa mga kabataan at suporta sa mga kapwa magsasaka. Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na bisita. Si Mang Tino, ang aming kapitbahay na isa ring magsasaka. Narinig ko ang mga plano ninyo, sabi niya. Napakaganda ng inyong layunin. Nais ko sanang makiisa sa inyong adikain. Kung maaari, isama rin ninyo ang aking ani. Nabigla kami ni Kuya Arnel. Hindi namin inaasahan na may ibang magsasaka pang interesado sa aming proyekto. Mang Tino, ikinalulugod naming makasama ka. Sagot ko. Mas marami tayo, mas malaki ang ating magagawa. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at napagkasunduan naming palawakin ang proyekto upang mas marami pang magsasaka ang makinabang. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo at maraming ibang magsasaka ang nagpahayag ng kanilang interes. Ang munting pangarap namin ni Kuya Arnel ay unti-unting lumalawak at nagiging inspirasyon sa marami. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga ani, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagbago ang aming buhay sa simpleng desisyon na ito. Ang dati simpleng pagkakaibigan namin ni Kuya Arnel ay naging matibay na samahan na naglalayong magdala ng pagbabago sa aming komunidad. Subalit sa kabila ng aming tagumpay, dama ko pa rin ang kaba sa aking dibdib. May isang bahagi sa akin na nag-aalala kung paano magiging reaksyon ng ibang tao sa aming proyekto, lalo na ang mga negosyante na nabubuhay sa tradisyonal na paraan ng pagbebenta ng ani. Hindi maiiwasan ang mayroong maiinggit o kaya'y mag-aalinlangan sa aming adikain. Nang matapos namin ang pag-aayos ng mga sako, nagpasya kaming magpahinga muna sa lilim ng puno. Habang kami nagpahinga, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Saglit kong tiningnan si Kuya Arnel bago sinagot ang tawag. Hello, magandang araw, bati ko. Magandang araw rin, sagot ng nasa kabilang linya. Ako si Mr. Santos, may-ari ng malaking kumpanyang nagbebenta ng bigas sa lungsod. Narinig ko ang tungkol sa inyong proyekto. Nais kong makipagkita at makipag-usap sa inyo. Nagulat ako sa narinig. Isang malaking kumpanya ang interesado sa aming proyekto. Napatingin ako kay Kuya Arnel na tila nagtataka rin. Sige po, makikipagkita kami sa inyo. Kailan ninyo nais? Tanong ko. Sa makalawa, kung maaari. Gusto kong malaman ang inyong plano at alok, sagot ni Mr. Santos bago binaba ang tawag. Pagkababa ko ng telepono, ibinahagi ko agad kay Kuya Arnel ang balita. Kuya, mukhang may malaking oportunidad na naghihintay sa atin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi namin alam ang magiging takbo ng pag-uusap sa nalalapit na pagkikita. Ngunit isang bagay ang malinaw. Maraming posibilidad ang nagbubukas at hindi namin alam kung ano ang dala ng mga ito. Sa kabila ng aming kaalaman at karanasan, alam namin na malaking hamon ang aming kakaharapin. Habang naglalakad pa uwi, isang tanong ang bumagabag sa aking isipan. Ano ang magiging epekto ng aming desisyon sa hinaharap ng aming komunidad? Sa kabila ng aming mga plano at pangarap, ang katanungang ito ang nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na kaba at pananabik sa aking puso. Sa ilalim ng malakristal na langit, naglalakad kami ni Carlos sa pilapil ng palayan. Ang init ng araw ay tila mga alon na bumabalot sa amin. Ngunit ang pag-uusap namin ay nananatiling magaan, puno ng pag-asa at mga plano. Si Carlos ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakakasama. Pareho kaming lumaki sa probinsya, kung saan ang lupa ang aming buhay, ngunit ang mga magkahiwalay na pangarap ang nagtulak sa amin sa iba't ibang direksyon. Matapos ang ilang taon ng pagtahak sa sariling landas, nagpasya kaming ibalik ang aming atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang lupa, ang ani at ang aming pamilya. Ang ideya ng pagsasama ng aming mga ani ay dumating sa isang mainit na hapon kung saan kami nag-uusap sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga.
Ang aming mga ani ay palaging nagkukumpetensya, ngunit naisip namin na kung pagsasamahin namin ito, higit pa ang aming makakamit. Alam mo, Carlos, sabi ko habang binabagtas ang pilapil, hindi ko inakalang darating ang araw na magtutulungan tayo sa ganitong paraan. Parang kahapon lang, nag-aaway tayo kung sino ang may mas maganda at mas maraming ani. Tumawa si Carlos, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan. Oo nga, pero siguro ito talaga ang tamang panahon. Ang ating mga ani ay mas makikinabang kung magtutulungan tayo. Mas malaki ang makukuha natin mula sa merkado at mas makakatulong tayo sa ating mga pamilya. Ang aming plano ay simple ngunit puno ng potensyal. Sa pamamagitan ng pagsasama ng aming ani ng palay at gulay, inaasahan naming makakalikha ng mas malaking kita at makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa aming mga mahal sa buhay. Ang pagkakaiba ng mga uri ng aming ani ay nagbigay sa amin ng mas malawak na saklaw ng produkto, mula sa mga sariwang gulay hanggang sa masarap na bigas. Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin ko ang isang kakaibang hangin na dumaan. Hindi ko ito pinansin agad, ngunit may kung anong bumabagabag sa akin. Carlos, naramdaman mo ba iyon? Tanong ko, pilit na hindi ipinapakita ang aking pag-aalala. Tumigil si Carlos at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa kalangitan. Parang may pagbabago sa hangin. Pero baka normal lang ito, sabi niya, ngunit ang kanyang tono ay may bahid ng pag-aalinlangan. Nagpatuloy kami sa aming lakad, ngunit ang pakiramdam na may kakaiba ay hindi nawawala. Nang malapit na kami sa dulo ng pilapil, biglang bumuhos ang ulan. Ang mga patak ay malalaki at mabibigat na para bang may itinatagong misteryo ang langit. Mabilis, Carlos, kailangan nating sumilong. Sigaw ko habang ang ulan ay patuloy na lumalakas. Nagmadali kaming tumakbo patungo sa isang malapit na kubo sa gilid ng palayan. Sa ilalim ng bubong nito, kami nagkubli. Ang aming mga damit ay basang-basa na tila bagong labas mula sa batis. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ang aming mga mata ay nagtagpo. Parehong may pag-aalala at pagtataka. Ano ang kahulugan ng biglaang pagbuhos ng ulan na ito? Ito ba ay sinyalis ng paparating na bagyo o sadyang likas lamang na pagbabago ng panahon? May narinig akong balita tungkol sa paparating na bagyo, sabi ni Carlos. Ang kanyang boses ay mabigat. Ngunit hindi ko inakala na darating ito ng ganito kabilis. Ang aming mga plano ay tila nasa bingit ng panganib. Ang pag-asa na aming itinayo ay binalot ng takot sa kung ano ang mangyayari sa aming mga ani. Sa kabila ng lahat, determinado pa rin kami ni Carlos na hindi sumuko. Ang aming pagkakaibigan at ang aming pangarap ay mas matibay kaysa sa anumang bagyo. Habang nakatanaw kami sa patuloy na pagbuhos ng ulan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Carlos, paano kung gamitin natin ang pagkakataong ito? Baka ito ang pagkakataon na mas lalong magkaisa ang mga magsasaka sa ating lugar. Hindi lang natin pagsasamahin ang ating ani, kundi pati ang ating lakas at determinasyon. Tumango si Carlos, ang kanyang mukha ay puno ng inspirasyon. Oo, baka ito nga ang tamang panahon. Kasama ang iba pang mga magsasaka, mas makakamit natin ang tagumpay. Ngunit sa likod ng aming mga plano, isang hindi inaasahang balita ang dumating, ang pagkawala ng aming mahahalagang kagamitan sa gitna ng ulan. Ang twist na ito ay nag-iwan sa amin ng maraming tanong at hamon. Sino ang nasa likod ng pangyayaring ito? At paano namin malalampasan ang bagong pagsubok na hinaharap? Ang aming kwento ay nagpatuloy sa ilalim ng madilim na langit, puno ng pag-asa, pagkakaisa at misteryo. Sa kabila ng mga balakid, alam namin ni Carlos na ang aming pagkakaibigan at determinasyon ang magiging susi sa tagumpay.
Ngunit paano namin haharapin ang biglang pagbabago ng hangin? Iyan ang tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Sa kabila ng alingawngaw ng ulan, naririnig ko pa rin ang pagtibok ng aking puso habang nakatayo ako sa gitna ng aming bukirin. Ako si Ramon, isang magsasaka na lumaki sa isang liblib na baryo kasama ang aking pinsan, si Ernesto. Sa mga nakaraang taon, nasaksihan namin ang pagkatuyo ng lupa, ang hirap ng pag-aalaga, ngunit higit sa lahat, ang pagsibol ng aming pagkakaibigan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ideya na ibinahagi ni Ernesto noong tag-init. Bakit hindi natin pagsamahin ang ating ani? Mas magiging magaan ito kung tayo'y magtutulungan. Sa una, nagdalawang isip ako. Ang aming mga lupa ay magkaiba ng tanim. Ang sa akin ay puno ng palay, samantalang sa kanya ay tila isang kagubatan ng mais. Ngunit nang makita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, hindi ko nagawang tumanggi. Sa mga sumunod na buwan, nagplano kami kung paano pagsasamahin ang aming ani. Sinimulan namin sa pagbabahagi ng mga kagamitan at ideya sa pagtatanim. Naging mas malapit kami sa bawat hakbang, mula sa pag-aararo ng lupa hanggang sa pag-aani ng mga bunga ng aming pinagsamang pagsisikap. Ang aming pagkakaibigan ay unti-unting tumibay, kasabay ng paglago ng aming mga pananim. Isang araw, habang kami nasa gitna ng pag-aani, biglang bumagsak ang ulan. Ang langit ay tila nagalit at ang ulan ay bumuhos na parang wala ng bukas. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi kami nagpatinag. Tila ba ang ulan ay isang pagsubok sa aming pagtutulungan. Sa gitna ng ulan, kami nagtatawanan habang patuloy na nag-iimpok ng ani sa ilalim ng mga basang damit. Ang mga butil ng palay at mais ay kumikinang sa ilalim ng madilim na kalangitan, tila ba nagdiriwang kasama namin. Ngunit noong araw ding iyon, natuklasan namin ang isang kakaibang bagay na nakabaon sa lupa. Isang lumang baul na tila matagal nang nakalimutan. Madali naming nabuksan ang baul at sa loob nito ay mga lumang dokumento at ilang piraso ng ginto. Ang aming puso'y tumibok ng sabay. Hindi namin alam kung ano ang gagawin sa aming natuklasan. Ramon, ano sa tingin mo ito? Tanong ni Ernesto habang iniangat ang isang piraso ng ginto. Napansin ko ang kakaibang ningning sa kanyang mata, isang uri ng pagnanasa na hindi ko pa nakikita noon. Sa kabila ng aming pangarap na pag-unlad, alam kong may panganib na dala ng ganitong uri ng yaman. Ernesto, maaaring ito'y mahalaga, ngunit hindi natin alam ang pinagmulan nito. Kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti, sagot ko. Alam ko na ang aming pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Ngunit sa kabila ng aking babala, naramdaman ko ang tensyon na bumabalot sa amin. Ang simpleng pagkakatuklas ay nagdala ng bagong antas ng komplikasyon sa aming buhay. Sa mga sumunod na araw, hindi maikakaila ang pag-aalala na bumabalot sa aming isipan. Nagdesisyon kami na ipagpatuloy ang aming regular na gawain habang bumubuo ng plano kung paano haharapin ang natuklasang yaman. Ang aming pagkakaibigan ay tila nasa bingit ng pag-aalinlangan. Ito'y isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Ramon, sa palagay mo ba ay dapat nating ibahagi ito sa iba? Tanong ni Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong ang kanyang tanong ay may halong takot at pag-asa. Oo, Ernesto. Sa tingin ko'y mas makabubuti kung ibabahagi natin ito sa ating mga kaibigan at kapamilya. Ang yaman ay hindi lamang para sa atin. Ito'y dapat maging daan para sa mas magandang buhay para sa lahat. Sagot ko, puno ng tiwala sa aming desisyon. Naramdaman ko ang pagpapagaan sa kanyang mukha habang kami nag-uusap. Sa kabila ng aming pagkakasundo,
May isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Ang isa sa mga dokumento ay may pangalan ng aming mga ninuno na tila nagsasabi ng kwento ng kanilang tagumpay at pagdurusa. Isang kwento na nakaukit sa papel, nag-aantay na mabasa at maunawaan. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa paligid. Tila ba may ibinulong sa akin ang mga dahon ng mangga. Ang aming natuklasan ay isang simula ng mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa nakaraan na maaaring magbago ng aming kinabukasan. Hindi ko pa alam kung ano ang aming matutuklasan, ngunit isa lang ang sigurado. Ang aming pagkakaibigan ay susubukin ng oras at pagkakataon. Ang mga araw ay lumipas ng mabilis at ang aming mga ani ay unti-unting naipon. Si Kuya Raul, ang aking pinsan, ay masigasig na nagsusumikap sa kanyang mga palayan habang ako naman ay abala sa pangangalaga ng aking mga gulay. Ang aming desisyon na pagsamahin ang ani ay naging usap-usapan sa barangay. May mga nagsasabing ito'y isang matalinong hakbang, habang ang iba'y nag-aalinlangan kung ito nga ba'y tama. Sa kabila ng mga opinyon ng iba, nanatili akong positibo. Sa isip ko, ito ang tamang gawin. Pagsasamahin namin ang aming ani upang makalikha ng mas malaking kita. Sa ganitong paraan, mas maipapakita namin ang tunay na halaga ng pagtutulungan at pagkakaibigan. Isang umaga, bumisita sa aming bahay si Kuya Raul. Lino, wika niya habang nagkakape kami sa harap ng bahay. Naiisip ko lang, paano kung may mangyaring hindi maganda sa ating plano? Paano kung hindi ito magtagumpay? Napabuntong hininga ako. Alam kong may mga alalahanin din siya sa aming desisyon. Kuya, lahat ng bagay ay may kaakibat na panganib. Pero sa tingin ko, mas malaki ang magiging benepisyo kaysa sa mga posibleng problema. Tumango siya, ngunit kita ko pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. O, alam ko. Pero hindi ko maiwasang mag-isip. Kung sakaling hindi natin makuha ang inaasahan, ano ang gagawin natin? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpa siya akong magbahagi ng isang ideya. Kuya, sa tingin ko, kung sakaling may problema, maaari nating ibenta ang ating ani ng hiwalay. Pero sa ngayon, subukan natin. Bigyan natin ng pagkakataon ng plano. Umiling siya at ngumiti. Lino, sa simula pa lang, alam ko na maaari kitang pagkatiwalaan. Sige, subukan natin. Basta't magkasama tayong dalawa, alam kong malalampasan natin kung ano man ang dumating. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti naming nasaksihan ang resulta ng aming pagsusumikap. Pareho naming napansin na ang pagsasama ng aming ani ay nagdala ng mas maraming customer. Ang mga mamimili ay nagugustuhan ng ideya ng pagkakaroon ng iba't ibang klase ng produkto sa iisang lugar. Ang mga gulay ko ay mas madaling nabibili dahil sa mga palay ni Kuya Raul and it's vice versa. Subalit, sa likod ng aming tagumpay, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang araw, habang abala ako sa pag-aani ng mga talong, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Lino, may balita ako sa iyo, wika niya. May narinig akong usap-usapan na may isang malaking negosyante na interesado sa inyong ani. Nagulat ako. Talaga po? Sino naman po ang negosyante? Hindi ko alam ang pangalan, pero ang sabi ng mga tao, isa siyang kilalang mayaman na mula sa labas ng bayan. Nais niyang bilhin ang lahat ng ani ninyo. Agad kong ibinahagi ang balita kay Kuya Raul. Kuya, ano sa tingin mo? Dapat ba nating tanggapin ang alok? Nag-isip siya ng malalim. Lino, ito na marahil ang pagkakataon na hinihintay natin. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang intensyon ng negosyante. Baka may masamang balak siya. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang sitwasyon. Sa isang banda, ito na ang pinakamalaking alok na natanggap namin.
Sa kabilang banda, may panganib na baka ito'y hindi maganda para sa amin. Naisip ko ang lahat ng aming pinaghirapan, ang mga araw na puno ng pawis at pagod. Ang aking puso ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Pero sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang pag-asa. Alam kong sa tulong ni Kuya Raul, anumang desisyon ang aming gagawin ay magiging tama. Habang kami nag-uusap, biglang dumating ang isang lalaki. Siya'y nakasuot ng mamahaling damit at may dalang sobre. Lumapit siya sa amin at nagpakilala bilang Mr. Carlos, ang negosyanteng nais bumili ng aming ani. Magandang araw, Lino at Raul, bati niya. Nais kong ipahayag ang aking interes sa inyong ani. Narinig ko ang tungkol sa inyong kahangahangang pagtutulungan at nais kong maging bahagi nito. Nagkatinginan kami ni Kuya Raul, puno ng pagdududa at pag-asa. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang isang bagay ay tiyak, ang aming desisyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa aming buhay. Sa dulo ng kanyang pagbisita, iniwan ni Mr. Carlos ang sobre na naglalaman ng kanyang alok. Ang halaga ay tila hindi ka panipaniwala, higit pa sa aming inaasahan. Ngunit sa likod ng magandang alok na ito, isang katanungan ang bumabagabag sa aming isipan. Ito nga ba ang tamang hakbang para sa aming ani o may mas higit pang nakatago sa likod ng kasunduan? Ang aming pag-aalinlangan ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay naming magpinsan. Ang araw na magtatapos na ang aming mahigit kalahating taong pagtutulungan sa bukirin. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan, narito kami, nakatayong magkasama sa gitna ng aming pinagsamang ani. Ako si Mateo, isang magsasaka na lumaki sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Ang pinsan kong si Lino ay matagal nang nakatira sa lungsod, ngunit bumalik siya upang sakupin ang lupain ng aming mga ninuno. Sa simula, hindi kami magkasundo. May kanya-kanya kaming pamamaraan sa pagtatanim at madalas kaming nagtatalo sa tamang oras ng pag-aani. Ngunit sa bawat pag-aaway, natutunan naming makinig sa isa't isa at magbigay daan. Sa bawat pagsubok na dumating, naging mas matibay ang aming samahan. Ngayong umaga, habang tinatanaw ang mga hilera ng palay na tila gintong kumikinang sa sikat ng araw, hindi ko maiwasang mapangiti. Naalala ko ang mga araw na nagtutulungan kami ni Lino sa pagtatanim sa ilalim ng tirik na araw. Ang mga pagkakataong magkasama naming nilalampasan ang mga bagyo at ang paghuhukay ng kanal para sa patubig. Sa kabila ng lahat ng hirap, narito kami, handang anihin ang bunga ng aming pinagsamang pagsisikap. Mateo, tingnan mo ang mga palay. Ang ganda nila, hindi ba? Sabi ni Lino habang kinukuskos ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko inakalang magiging ganito kasukses ang ating ani. Tumango ako, puno ng pagmamalaki sa aming nagawa. O, Lino, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan tayo pupunta noong una. Pero salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may tila bumabagabag sa akin. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Isang kutob na tila may kulang pa. Sa mga nakaraang linggo, napansin ko ang kakaibang mga pangyayari sa paligid ng bukirin. May mga pagkakataon na tila may mga taong nagmamasid sa amin mula sa malayo. Hindi ko ito binigyan ng pansin noong una, pero ngayon hindi ko na ito maalis sa isipan. Habang nagtutulungan kami ni Lino sa pag-aani, hindi ko maiwasang ipahayag ang aking nararamdaman. Lino, napansin mo rin ba? Parang may mga taong nagmamasid sa atin nitong mga nakaraang araw. Tumigil si Lino sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin ng seryoso. O, Mateo, napansin ko rin. Kaya nga mas pinili kong mamalagi muna dito sa bukid kahit pagkatapos ng ani.
May kutob ako na hindi lang tayo ang may interes sa lupaing ito. Natahimik kami habang iniisip kung ano ang susunod na hakbang. Sa kabila ng aming tagumpay, nag-aalala kami kung ano ang maaring mangyari sa aming lupain. Paano kung may plano ang mga taong iyon na kuhanin ang aming pinaghirapang ani? O mas malala pa, ang lupain mismo? Hindi tayo pwedeng magpabaya, Lino, sabi ko. Ang lupang ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Dapat tayong maging handa sa anumang maaaring mangyari. Tumango si Lino at sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lamang kami magpinsan sa dugo, kundi magpinsan din sa laban. Nagpasya kaming gumawa ng plano upang protektahan ang aming ani at lupain. Nagpatuloy kami sa pag-aani, ngunit ngayon may bagong layunin sa aming mga puso, ang pag-iingat sa aming pinaghirapan. Sa kalagitnaan ng aming gawain, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang umikot ang hangin at tila may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa paligid. Ang mga dahon ng palay ay nagsimulang mag-ingay na parang may bumubulong sa amin. Napatigil kami ni Lino at sa gitna ng katahimikan narinig namin ang isang kakaibang tunog, isang tunog na hindi bahagi ng kalikasan. Mula sa likuran ng mga puno, may lumitaw na hugis ng isang tao. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng sombrero at may hawak na baston. Ang kanyang presensya ay tila bumalot sa buong paligid at sa mga mata niya nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang nangiti. Mateo, Lino, sambit ng lalaki, hindi ko akalain na mapagtatagumpayan niyo ito. Ngunit sa likod ng inyong tagumpay ay isang mas malaking pagsubok. Nagpalitan kami ng tingin ni Lino, puno ng pagtataka at pagkabahala. Sino itong taong ito? Ano ang kanyang tunay na intensyon? Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang isang babala na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang aming samahan bilang magpinsan ay muling susubukin. Sa kabila ng aming tagumpay, narito na naman ang isang bagong hamon. Isang hamon na maaaring magligtas o magpabagsak sa amin. Sa pag-alis ng lalaki, iniwan niya kami ng isang palaisipan, isang tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na hanggat magkasama kami, walang pagsubok na hindi namin kayang lampasan.